Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibu natin, nilaglag lahat. Nako, Tore at PBBM mananagot na. Yan mga kababayan, nagtatanong po kung mananagot na ba si Tore at PBBM matapos pong ilaglag ni SOJ Boying Rimulya. Yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto mga kabayan, may mga i-share lang po akong mga nagtitrending na mga post sa mundo ng social media. At isa nga po rito mga kabayan, itong pag-amin, paglaglag, nilaglag po ni SOJ Boying Rimulya yung ginawa ni Tore, na I think naman hindi naman lingid sa ating kaalaman mga kababayan na si Tore po ay sumusunod lamang. Sabi niya nga po ay just following order and following the law. Tingnan nga natin mga kababayan kung talagang na-follow nga ba talaga ni Tore ang law na nga sinasabi niya. Eto mga kababayan, SOJ Boying Rimulya patungkol po dito sa ICC. Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magsagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan ho itong dumaan sa ating court system. Grabe ang loading talaga ng ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant. Action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mong enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There's some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron kong sinasabi mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, ay wala hong police report Walang police blotter, wala hong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga. So yan mga kababayan, walang police record, walang police blotter. Loko pala kayo. Hindi, excuse me po, mga kababayan, Ano, gagawa lang kayo ng mga istorya ninyo? To justify?
the so-called extrajudicial killing dito sa Pilipinas, di ba? O balikan po natin yung sinabi niya kanina na dapat dumaan sa korte ng Pilipinas. Nasunod ba ni Torre, mga kaubayan, na dumaan dito sa korte ng Pilipinas? O di ba? Hindi. Sabi kanina, pwedeng kasuhan para hindi magkakasuhan. Ibig sabihin, mga kaubayan, talagang alam po nila na pwede silang mapahamak at makasuhan sa gagawin nila. Pero still, they continue to sent former President Duterte sa ICC without na hindi dumadaan sa korte ng Pilipinas. Oh, kita mo na yan. Torre. Makinig ka dito kay SOG Boying Rimulya. Mukhang you violated the law. Our very own law, mga kababayan. Batas ng Pilipinas ang hindi mo nasunod, or maging batas ng ICC. Yung Article 59 na yan, hindi mo nasunod. Wala tayong magagawa dyan, Torre. Pwede ka palang makulong or makasuhan dyan, no? Well, anyway, mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? Eto pa, gusto ko lang pong i-share ito, mga kababayan, kasi igigil rin tayo dito, no? Eto. Mukhang wala sa hulog din itong si Erwin Tulfo, mga kababayan. Sabi niya po dito, basahin ko po sa inyo, mga kababayan, at bigyan po natin ng reaction to. Sabi niya po, noong panahon ho ng COVID, lahat naging doktor. Noong bumagsak po yung tulay sa Kabagan, lahat naging engineer. Ngayon naman po lahat attorney. Kahit hindi pa nga nakapagtapos, nakapag-aral, at lahat ay at attorney na. May opinion. Yan sa katapusan nilagyan na may opinion. Of course, opinion po yan hindi mo yan mawawala sa isang Pilipino sapagkat tayo po ay democratic country. Malaya po tayong makapagpahayag ng ating damdamin, no? Siguro ko nasaktan po itong si Erwin Tulfo, no, sa mga nangyayari ngayon. Eto, sabi niya pa, mga kabayan, hayaan nyo ho sila. Ito, ulitin natin. Hayaan ho natin at mag-observe na lang ho tayo. Hayaan na lang daw natin at mag-observe na lang tayo. Dahil lahat naman po tayo ay meron. Ay mga meron, nasabi niya. Wag ho natin na yung opinion natin ilagay ho natin sa social media. This and that. Kasi ang problema ho, makikita mo talagang hindi Pilipino ito. Sa mga tapusin ko muna. Sabi niya dito, laging naggugulo. Wag na ho natin dagdagan yung problema ng bayan. Ito, mga kababayan, sinasabi kong halatang hindi Pilipino ito Bakit po, mga kababayan? Kayo guess nyo nga. 3 seconds. 1, 2, 3. Ako na mag-booking sa inyo kung bakit hindi Pilipino. Base po dito sa kanyang lumalabas sa kanyang bibig. Base po dyan, mga kababayan. Ang Pilipino po kasi, we use po, no? Gumagamit tayo ng po at opo. Pero etong mamang ito, mga kababayan, ho. Always using ho instead of po. Well, wala naman akong problema dyan. Ang problema ko lang po dito, mga karabin natin, hindi ko naman problema, but gusto kong i-share sa inyo, no? Yung pinupoint niya dito. So, nung COVID daw, naging doktor, nung na bumagsak yung tulay, naging engineer. Ngayon naman, nangyayari sa ICC, lahat naging attorney. Ito lang po ang maaano ko sa inyo. Tapos sabi niya, hayaan na lang daw natin at mag-observe na lang tayo. Nako, wag naman ganun. Diba? Lahat tayo may karapatan na makapagsalita. Anong ibig mong sabihin? Kayo lang ang magsasalita. Dahil kayo po ay mga representative, mga congressman, mga journalist mga broadcaster. Kayo lang ang may karapatan na maihayag ang damdamin patungkol po sa isyung ito. Diba? Huwag namang ganun. Pare-paras lang po tayong Pilipino at pare-paras lang po tayong nagmamahal sa ating bansa. Ngayon,
kung ikaw ay feeling mo nabusalan ka, kaya sinasabi mo to sa amin para kami madamay rin sa pagkabusal mo, di ba? Oh, I mean, natalian ka na sa liig, parang aso na ba, mga kababayan? So gusto mo rin kami maging aso na lang, sunod-sunuran na lang, mga kababayan, di ba? Wag naman ganoon. Wag mong alisin sa amin ang karapatan na magpahayag ng aming sari-sariling damdamin. It is, no? Nasa Bill of Rights po 'yan, mga kababayan, no? Ng ating konstitusyon. Na kapag makapagpahayag ng ating damdamin patungkol po sa ating gobyerno. No? Ano sa palagay nyo? Tama po ba itong sinasabi ni Ruel Tulfo? Or siya ang may tama? Kainis rin tayo eh. Gusto ko nga i-share kasi gigil ako, mga kababayan. Well, anyway, so ito pa, mga kababayan, ako, ito, biglang bumawi. Ay, hindi pala bumawi. Biglang nabahag ang buntot ng Quadcom, mga kababayan. Kasi nung sabi, ito muna yung balita, mga kababayan. Sabi po dito sa GMA News 2 hours ago, House Quadcom won't cooperate with ICC in AJ case probe involving Duterte. Hindi na daw sila makikooperate, mga kababayan. Pero, no, the moment yung mismong araw na yun, mga kababayan, na inaresto po si former President Duterte, ano po ang sabi ng Quadcom? Eto, mga kababayan, Quadcom handang sumunod raw sa pagbibigay ng ebidensya sa ICC. Yan po. The Philippines is no longer a party because of the withdrawal. The ICC has already acquired jurisdiction over this case. Yan po ang sabi nila, mga kababayan. Handang-handa na po sila. Bakit agad-agad nilang binawi, mga ka-review natin? Isa lang po ang naisip ko. Bakit hindi na sila makikipag-cooperate dito po sa ICC? Election po ngayon eh. At malamang sa malamang ayaw po nila madamay sa katarantaduang ginawa ni Torre. Okay sana yun eh. No? Kung sumunod si Torre, ayan, sabi na nag-comment, masyado kasi kayong nagmamadali. Ayan, nagkabulilyaso tuloy. No? Kung idinaan mo yun sa korte ng Pilipinas, kinasuhan nyo muna dito para at least may basihan po kayo. Ngayon, anong basihan ninyo? Wala ngang kaso ang hinuli ninyo, si former PRRD, wala ngang kaso. Hindi nga convicted dito sa Pilipinas. Paano nyo kakasuhan sa ibang bansa? Law-abiding citizen ang lumalabas dito sa Pilipinas. Isa lang po ang naisip ko, mga kababayan, ayaw po nilang mabira ng taong bayan at ayaw po nilang siyempre, ano nga talaga ngayon eleksyon. Pero gawin nyo man yan sa hindi, ano man ang inyong rason, isa pa rin po ang magiging desisyon ng taong bayan. No? Kayong Quadcom, Tricom, Comcom, anong Comcom pa man yan, na ginawa ninyo dyan sa Kamara, ang taong bayan po ay nakapagdesisyon na po ang taong bayan. Diretso na po kayo sa inodoro. Kung ano man ang inyong rason, Well, anyway, ito po ang kanilang rason. Basahin ko po sa inyo, The lead chairperson of the House Quad Committee on Monday said they will not cooperate with the International Criminal Court in case it requests for evidence on extrajudicial killings gathered during the Quadcom hearing. Meron ba kayo talaga yung ebidensya? Parang wala naman eh. No? However, House Quadcom lead chairperson Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers said their hearings can be accessed by the public on social media. Ganun din naman pala eh. Patago-tago pa kayo. Bibigay rin nyo naman pala. Kukunin lang sa social media. Ano kayo talaga? Public documents yan, mga kababayan. Baka pwede pong kasuhan ang kumuha ng public documents without
consent ng body or ng House Quad Committee, di ba? Na posible yun, di ba yun yung sabi mga kabayan, public documents yan. Kung ibibigay nyo sa ICC, pwede kayong sigurong kasuhan. Kasi yan domestic document yan. Hindi pwedeng gamitin sa international. Pwedeng yan? Plagiarism. Pwede ba yun? wala akong alam sa batas, but kung plagiarism man ang tawag dyan, yung kinokopya, di ba? Yung gagamitin nila without any consent from the author or something, owner, may-ari, di ba? Pwede ba silang kasuhan ng ganun? Kasi sinasabi ni Ace Barbers dito mga kababayan, sige, parang gusto nyo sabihin na nandiyan naman yan sa social media, kunin nyo na lang. Di ba? Ano sa palagay nyo po mga kababayan? Ano ang inyong opinion dito? I-comment nyo na lang po. At ito na nga, sama-sama at bigyan natin ng reaksyon ang video ito mga kababayan. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit nyong ginigipit at halos taplakan na ng lupa at walang katapusang siniraan ang mga Duterte, ay mas lalong lumalakas at mas lalong minamahal ng taong bayan ang mga Duterte. At kahit anong pilit nyong gawin kasinungalingan, ang mga Duterte ay sadyang lalabas at lalabas din na talaga ang katotohanan. Matapos sampahan ng reklamo sa Korte Suprema ang lahat ng mga taong kasabwat sa umano'y iligal na pagpapaaresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Supreme Court of the Philippines naglabas na rin ng ultimatum at binasag na rin ang katahimikan at tinaningan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magpaliwanag sa loob lamang ng 24 oras. Ito ang pinakamalaking good news sa mga Duterte na siyang gumimbal naman sa mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan at ang gobyerno ngagba. Dahil kapag hindi raw nila napatunayang legal ang kanilang ginawang pag-aresto, dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte posibleng makalaya at mukhang di umano'y makakabalik pa sa Pilipinas. Oras na mapatunayang illegal di umano ang ginawa ng ilang mga lokal na opisyal na nag-aresto sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago nagdududa pa ba kayo mga kababayan, no? Nagdududa pa ba kayo kung legal o hindi yung ginawa ni Torre? Ako talaga, eto personal opinion mga kababayan, naniniwala po ako kasi yun din ang sabi ng iba eh. Pare-parehas po tayo ng opinion dito, no? Mayroon talagang nilabag na batas itong si Torre. Even the international lawyer, no? Yung kanina yung sa Canada, yung sa Los Angeles yata yan, no? Sabi niya, may nilabag talagang batas. Si Ma'am Sas nagsasabi rin ng kanyang knowledge, no, about the law. At mayroon niyang nilabag na batas. Yung iba nating international law expert, no, nagsasabi rin na mayroon talagang linabag na batas. Pag eto sa investigasyon nila mga kababayan, no, sa investigasyon ng korte natin, sabihin nila na walang nilabag na batas si Torre, anong gagawin natin? May magagawa pa ba tayo kung sabihin ng korte na, walang nilabag na batas si Torre? Insakto. Sakto lahat ng ginawa ni Torre. It is in the law. Mukhang inuutot tayo, Tingnan lang natin yan. Hindi pa nangyayari. Pero, malay mo, yun ang lumabas. Hindi, walang nilabag na batas si Torre, di ba? Kasi hawak nila kayo ng gobyerno eh. Nothing is impossible dyan, di ba? Mga kababayan. If money talks. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao.